Milyong-milyong Pilipino na po ang nakakaunawa sa Iglesia ni Cristo sa paninindigan nito. At milyong-milyong Pilipino na rin po ang nagpapasalamat dahil sa paninindigan ng Iglesia ni Cristo ay maaaring makamtan ng mamamayang Pilipino ang hustisyang hinahangad nito tungkol sa mga ninakaw na pera ng taong bayan na dapat ay ang mga tao ang nakikinabang. Ang milyong-milyong Pilipinong yan ay ang mga milyong-milyong Pilipinong biktima at nakakaranas ng pagbaha sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Inaanyayahan ko po ang lahat ng aking mga manonood mula sa TikTok, sa YouTube at maging dito po sa aking Facebook page na suportahan niyo po ang Net25 sapagkat ito po ay maglulunsad ng programang pinamagatang ResBack na kung saan ay doon nyo po lalong mauunawaan at makikita ang mga bagay na dapat ay ang gobyerno ang gumagawa. Dahil sa hindi naman nila kayang bigyan na malawak na pagsusuri hanggang sa matalunton ang mga taong sangkot sa mga taong nagnakaw ng kabangyaman sa programang ito. Dito ninyo matatagpuan kung ano ang totoong nangyari. Na sa kasalukuyang panahon, halatang halata na unti-unti na po nila itong ibinabaon sa limot. Unti-unti na nilang pinahuhupa ang usapin tungkol sa flood control issue. At ang lalong naghahatid sa taong bayan upang lalong lumayo ang tiwala nito sa gobyerno ay yung mga ginagawa ng pamahalaang gobyerno sa kasalukuyan na injustice na pagpapakulong sa mga taong hindi naman nagnakaw ng pera ng bayan. Kagaya halimbawa ni Senator Rodante Marcoleta. Isa lang naman ang kanyang layunin. Mabigyan ng solusyon ang problemang nagawa ng mga taong sangkot sa pagnanakaw at muling maibalik ang buong tiwala ng tao sa gobyerno. Ang masama dito, kung sino pa po ang nagtataguyod ng magandang layunin para sa mamamayan, para sa ating bansa, sila pa ang maipakukulong. Sa kabilang dako, kahit alam natin na gawa-gawa lamang ang kasong isinampa kay Senator Rodante Marcoleta, makikita po ninyo kung gaano iginagalang ni Senator Rodante Marcoleta ang batas ng ating bansa sapagkat buo ang kanyang tiwala na sa ilalim ng batas na umiiral sa kasalukuyang panahon, ang isinampang kaso po sa kanya ay wala sa panig ng katotohanan. Ginawa lamang yan upang pansamantala ay tumahimik ang numero unong kinatatakutan nila sa Senado sapagkat alam nilang si Senator Rodante Marcoleta ay hindi titigil hanggat hindi natatalunton ang pinakasangkot at pinaka-mastermind ng pagnanakaw sa kabangyaman ng Pilipinas. Bukod pa dyan, alam naman natin na noong nagkaroon ng SONA, naglagay siya ng halos 20,000 pulis para lang sa SONAng yan. Ilang milyon ang gastos ng Pilipino dyan. Hindi ba't pera natin ang ginamit doon? Nakakalungkot nga po dahil dyan sa 20,000 plus na kapulisan na yan na idineploy at pinag-duty ng 24 na oras. Nakakalungkot po ang balita nitong pagkatapos nga ng duty nila ay siguro dahil sa pagod at puyat, naka-single motor nung pauwi, nadisgrasya at namatay. Nakakalungkot. At para saan ang 20,000 pulis na yan? Ang masaklap pa dyan sandamakmak na kapulisan ang inilagay sa palibot ng Templo Sentral na para bagang kami ang nagnakaw ng kabangyaman ng bansang Pilipinas. Talagang injustice ang kanilang pamamaraan. Magkagayon, makakaasa pa rin po kayo na ang mga bagay na hindi kayang isiwalat ng pamahalaang gobyerno ngayon ay dito nyo po mapapakinggan. Sana po lahat ng mga nanonood sa akin ay i-support, i-follow ang official account na ito na Net25 at panoorin ang buong pagtalakay nila kapag ito po ay sinimulan na nila. Ngayon, sa mga gusto pong malaman kung ano ang totoong nangyayari na sa kasalukuyang panahon, at sawang-sawa na sa mga bayarang media, sawang-sawa na sa mga bayarang vlogger, dito kayo manood. Makakaasa po kayong ang programang yan ay hindi titigil hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Patuloy niyo po kaming suportahan at i-follow sa aming mga social media account at saludo po kami sa lahat ng tao na mananatili sa katotohanan. Peace.